Dahil ayaw ka rin yan masaktan. Kasi once na masaktan ka at saka sinabi niya yung totoo, magiging konsensya pa yan namin. So para hindi kami makokonsensya is talagang hindi namin sasabihin. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is dapat gawin kapag ginost ka ng taong mahal mo. Yes, about ghosting. Well, ito mga utol, actually marami rin talagang mga senaryo na ganito yung pangyayari, na which is sa kalagitnaan ng relationship ay bigla nilang iniiwan. Lalong-lalo na yung mga kababaihan na ginoghost sila ng mga partner nilang lalaki. Dahil karamihan din, hindi naman lahat-lahat kundi karamihan din na mahilig mang-ghost ay yung mga lalaki. Na yung tipong bigla na lang hindi magpaparamdam, hindi na makontak, or bigla na lang nawawala. So ito mga utol actually sa pang-ghost is may mga dahilan po yan or may mga rason. So yun po muna yung una nating tatalakayin, kung ano ba yung dahilan, kung ano ba yung mga rason, para malaman din natin yung mga kasagutan at saka kung ano din dapat na kailangan mong gawin. Una sa lahat mga utol is lalong-lalo na pagdating sa aming mga kalalakihan, hindi naman kasi namin pwedeng sabihin or hindi nyo rin pwedeng sabihin na lahat ng mga manliligaw ninyo ay siguradong sigurado na sa inyo. Yes, pagdating din sa amin, lahat ng nililigawan namin or kung sino man yung nililigawan namin ay hindi rin namin talaga masabi na siguradong sigurado na kami dito. That's why talaga may stages tayo ng magkasintahan muna, dahil dito nyo palang kilalanin yung bawat isa. Kasi ito mga utol, sa kalagitnaan kasi ng relationship ay maraming realization na papasok pa. Na dito mo makikilala kasi yung bawat isa sa inyo, kung magugustuhan mo ba or hindi. So sa lalaki, actually may ibang dahilan din dyan na bago ka niligawan is planado niya na which is option ka lang, naggagamitin ka lang, maybe pang rebound or habang nagmo-moving on siya, na para makatulong ka, na para maibsan yung mga kalungkutan niya. Yes, until na ma-fall yung babae, and then sa kalagitnaan ng relationship ay bigla niya na lang iiwan, bigla na lang siyang mawawala. So yun po yung isang rason dyan. And then again, may mga realization like I said kanina, na baka hindi kanya nagustuhan talaga, na ma-realize niya na teka lang, parang hindi pa ako handa sa relationship na ito, or hindi ko gusto yung babae na ito, hindi ito yung tipo na babae na makapasok or pasok sa standards ko. And then yung isa pa dyan is like I said na rin kanina, sa pagiging option or options ka lang or last option ka na lang, na habang sa kasalukuyan is gagamitin ka muna niya. And then meron din dyan na gagamitin ka lang talaga, na once na matikman ka na is bigla ka na lang iiwan, na iba pala yung habol niya dahil lang sa L na yun. Yes, alam nyo na yung ibig kong sabihin Ang dahil sa L na yun is yung tipong liligawan ka niya, yung buong akala mo is seryoso siya, nagpapakitang gila siya sa'yo, ay papakita niya na yung tipong parang mahal na mahal ka rin niya. Pero yung hindi mo alam, once na masungkit niya lang yung hinahanap-hanap niya sa'yo or yung kagustuhan niya sa'yo, ay once na makuha niya yung utol, biglang babay ka. Yun lang pala talaga yung tanging habol niya. That's why kung minsan sa kalagitnaan ay bigla ka na lang maiiwan, bigla na lang siyang hindi magparamdam,
yung pala ay nakuha niya na yung gusto niya sa'yo. Yes, may mga ganun talaga. So, marami po talagang rason or dahilan kung bakit bigla na lang nawawala yung mga partner ninyo. Pero, ito mga utol ha, huwag nyo talagang isipin. Yung iba kasi is kinukonsider nila na Kuya Kiko, baka may problema lang siya, na baka may inaayos lang muna siya, or maybe gusto niya lang muna magpag-isa or mag-isip-isip muna. Well, ito mga utol actually sa relationship is hindi po normal yan na bigla na lang siya mawawala nang walang pasabi. Alalahanin mo girlfriend ka niya, kasintahan ka niya, na kung may problema siya is ikaw ito na dapat niyang unang pagsabihan. Na ikaw ito nga unang makakatulong sa kanya, na alam niya na which is ikaw rin yung unang tao na makakatulong sa kanya. So ngayon kung bigla na lang siyang mawawala, lalong-lalo na yung mga humihingi ng space dyan, yes, like halimbawa hindi ka man niya ginost, kundi nagpaalam pa siya na pwede ba bigyan mo muna ako ng space para makapag-isip-isip muna ako, may aayusin lang ako. Yes, biruin mo yun mga utol pagdating sa relationship ninyo, okay lang ba sa'yo na iiwan ka muna sa ere? Na hindi mo alam kung ano yung mga rason? Na hindi mo alam kung bakit? Na hindi mo rin alam kung may babalik pa sa'yo? Diba? So kahit sabihin pa natin na hihingi muna siya ng space and then babalikan ka na lang, hindi po yan maganda utol. So ito ngayon, dahil nasabi ko na lahat-lahat ng rason, actually hindi pa naman lahat-lahat marami pang rason dyan, marami pang dahilan kung bakit bigla na lang nawawala yung mga partner ninyo. So sa mga nasabi ko is, yun na yung mga pinaka-common na mga rason kung bakit bigla na lang nawawala. So huwag nyo na po bigyan yung sarili ninyo ng mga palaisipan kung bakit, kung ganito, or bakit niya nagagawa yung mga ganito. Isa lang po yung bigyan nyo ng conclusion dyan. Na hindi ka talaga yung ikaw na tao, na yung tipo na gusto niya, or yung minamahal niya. Yes, kailangan mo na itong tanggapin utol. And then yes nga, like I said na rin, kailangan mong tanggapin na yung una mong gagawin dito is acceptance. Kailangan mo talagang tanggapin utol. Once na bigla na lang nawala yung mga partner ninyo, kailangan mo na itong tanggapin. And then, mag-move on. Yes? Sa salita natin utol na pag-move on, kailangan is wag mo na siyang tanggapin kapag bumalik pa sa'yo. Diba nasabi ko na kanina na hindi okay na yung bigla na lang siyang mawawala and then babalikan ka na lang niya na parang gamit lang? Babalikan ka lang niya na parang bata, na iiwan ka muna dito sa kabilang bahay or sa kapitbahay. Naiiwan ka muna. Wait lang busy muna ako, babalikan kita mamaya. 'Di ba? Malaki ka na utol. May sariling pag-iisip ka na. May sariling nararamdaman ka na. May sariling prinsipyo ka na. Na kailangan mo ring respetuhin yung sarili mo. Na bigla ka na lang iiwan na wala kang alam kung ano. Na hindi mo alam kung bakit, kung ano yung mga rason, di ba? Isa po yan na gawain na dinidisrespeto ka. Na wala siyang respeto sa'yo. So bakit ka pa mag-i-stay or bakit ka pa maghihintay sa kanya? If I were you talaga utol, yung pinakamas mainam mong gagawin dito, dahil malay mo, isa ka lang na option. Or malay mo, isang ginagamit ka lang dito. Panakitbutas ka lang. Once na hindi siya nagtagumpay sa kung ano man yung rason kung bakit kanya iniwan, and then binalikan ka niya, tatanggapin mo na naman. Na once na makakuha ito ng buwelo utol, for sure, iiwan ka na naman ng taong ito. Yes, may mga ganun talaga. Kahit ako mga utol is nagawa ko na rin ito. Na yung dahilan ko dito ay bigla ko na lang ginost yung babae dahil hindi ko nagustuhan sa kalagitnaan. Na, uy, hindi ko pala nagustuhan yung babaeng ito.
Akala ko siya yung babae or yung tipo na babae na hinahanap-hanap ko. Yung pala ay hindi. Marami kaming hindi pinagkakasunduan, which is yung mismatch na tinatawag. So ngayon, kung ididiretso ko pa ito, talagang mas lalo lang kaming mahihirapan. Pero that time yata naisabi ko sa kanya kung ano yung mga rason. Pero may mga way din kaming mga lalaki is gumagawa na lang kami ng dahilan para hindi lubos na masaktan yung babae. Yes, may mga ganun talaga. That's why kung minsan kahit may other woman na yung mga partner ninyo is hindi ito namin sinasabi or hindi ito sinasabi ng partner mo na lalaki yung totoo. Dahil ayaw ka rin yan masaktan. Kasi once na masaktan ka at saka sinabi niya yung totoo, magiging konsensya pa yan namin. So para hindi kami makokonsensya is talagang hindi namin sasabihin. Kunwari magmatapang-napangan kami na kunwari is wala kaming nagawang mali. Yes. Okay? So yun ang po mga utol yung tanging paraan kapag ginos na kayo ng mga tao na sobrang mahal na mahal ninyo. Acceptance ang kailangan. Acceptance yung pinakasusi and then mag-move on. Again sa pag-move on is kailangan wag nyo nang tanggapin kasi nag-move on ka na nga eh. Okay? So yun ang po mga utol sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun ang po ang maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi